Ang pinakahihintay natin, eto na tayo, haharap sa dilim. Good morning, good morning! Magandang umaga po at ngayon ay araw na nga ng Monday, Mayo 9. Good morning sa inyo. Good morning, Kuya. Ako'y, baka morning, nagugulat isang kayo ha. Ito ho ang pondahan. Si RJ of course and si Dondon. Ako ho ay nakikigulo ngayon dahil ngayong araw na ito ang ating special coverage ng eleksyon, ang ating Poll Watch 2016, the UNTV special election coverage. At gusto ho namin na itong ating coverage ay hindi lamang maging isang parang pagbibigay sa kanila ng mga updates of the results of the election. But at the same time, ay mai-educate natin yung ating mga kababayan at tayo na rin, tayong lahat, that there are also things na maaaring hindi pa rin natin nalalaman regarding doon sa iba't ibang mga mahahalagang bagay ng eleksyon. Pati na yung batas na sumasakop sa eleksyon at pati na yung mga kung minsan ay alam nating hindi na ipapatupad ng tama. Dahil ang isa ho sa mga punto palagi yung kaalaman natin doon sa batas ang magbibigay sa atin din naman ng liwanag para alam natin ano ba dapat ang nangyayari. Ano ba hindi na ipapatupad? Alin ba yung mali ang pagpapatupad? Kasi para masabi mong mali ang isang bagay, dapat alam mo kung ano yung tama. Kung hindi mo naman alam kung ano yung tama, tapos sabi ng mali, di parang... Alin ang tama? Oo, lalabas parang, ano tama? Di ba? Hindi mo naman alam kung ano yung tama. Sabi, basta mali yan, alin nga yung tama? At paano naging tama yung sinasabi mo? Di ba? At paano naging mali ito? Kaya ngayong araw na ito, as we give you different updates na manggagaling sa iba-ibang lugar, hindi lang ho ang sasakupin natin ay ang bansang Pilipinas. Dahil alam natin, tayo ay nakakalat sa buong mundo. Ang mga Pilipino ay mayroong mga communities na nasa sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kaya po may mga concerns din at nakatutok ang ating mga kababayan sa mga nangyayari sa atin dito sa Pilipinas dahil nauna na yung iba sa kanila na bumoto doon sa mga overseas workers natin, yung mga nandoon sa ibang bansa na hindi naman nagpalit ng citizenship o yung hindi naman mga kumbaga ay nag-denounce o kanilang kumbaga naglaglag ng kanilang pagkamamamayan ng Pilipinas. So, kumusta ang ano niyong dalawa? Mukhang kulang tayo ng isa, may bakanting upuan. Nawawala na. Pero nandiyan pa rin yung tropa. Nandiyan pa rin yung tropa. Special coverage lang tayo ngayon. Si RJ mismo nakakaalam doon sa mga politika sa Maynila. Ang napansin ko lang kasi, Kuya, yung kanilang meeting de avance. Grabe traffic. Pinabayaan nyo kami baong bayan. Sumubra yung traffic na umabot ka 3. Ikaw naman, bago ka pa. Tingnan mo. Sabi ko nga sa iyo, kung yung mga walang meeting de avance, matraffic na. Traffic na may meeting de avance pa, di ba? Well, sa akin naman, pagka mga ganong okasyon, siguro isang bagay na pwede na nating i-consider yun di ba? Ang mabigat lang, yung wala namang nangyayari, yung wala namang kumbaga parang wala namang kakaiba, matraffic pa rin. So what do you expect kung may mga ganyan? Talagang mas gagrabe ang traffic. So saan ka ba? Naipit ka ba? Di ba pinag-uusapan na nila yun? Every time na mayroong debate, ano magagawa mo para sa traffic? Ikaw naman. Problema naman sa'yo kasi, Don. Pinag-usapan na nga. Gusto mo gawin? Masyado ka mabisyo Gusto mo may mangyari pa. Pinag-usapan na nga. Mabigat No, but that's one of the problems talaga. Yung ating sistema ng traffic. Kasi talaga maraming nauubos na oras. Di ba? Kaya dapat siguro talaga. Lahat ng mga negosyo. Lahat ng mga negosyo. Pero umaangal din Gusto ko yung natin, may background. May historical background at kung ano ang mga naiwan na legacy na sabihin natin naipamana sa atin ng mga naunang presidente. Sa atin naman ngayon, hindi natin masasabi kasi na lahat. So what we really wanted to show ang ating mga kababayan, a glimpse of the past.
At ano yung maaaring pwedeng makita mo na nangyari? Lalo na siguro yung mga masabi naman lang natin na kaunting positibong bagay na nangyari sa nakaraan o papaano nagkaroon ng development yung ating bansa from where we are doong mga panahon halimbawa na hindi pa ako pinapanganak. Kasi yung mga pinakita kanina, hindi pa ako pinapanganak noon. Ano ko eh? Mga umpisa. Ano ako, martial law baby ako eh. Well, at least nalalaman natin, di ba? Sabi ni RJ, bakit ikaw lang ba? Oo, Pati kami. pinanganak ito sa loob ng Camp Ulibas. Na curfew. Maganda yan. Sabi nga ni George Santayana, kailangan natin ng historical background palagi. Oo. Para meron tayong batayan. Mabuksan Dahil kung walang ganyan, yung mga bata, yung mga Di nila ngayon alam. lang, hindi ninyo alam kung ano talaga mga nangyari. Kaya kayo, kayang-kaya kayong biktimahin ng trending, yung mga television shows, mga ganon. Nangyayari kasi sa ganun, pag hindi mo alam yung nangyayari noong nakaraan, parang akala mo ito lang ngayon, yung, kung ano lang yung mukha ng nakikita mo. So sometimes, nakakatulong talaga ng malaki kung ano yung nakita na ng iba. Sabi nga, di ba sinasabi nga natin, minsan dapat pakinggan mo yung matatanda. Kasi yung mga matatanda, More experience. hindi man sila Iba laging... yung matatanda sa matandain. Matanda. Iba yung matandain. Hindi man sila palaging tama. Pero marami na silang karanasan. At marami na rin sila naging pagkakamali na from the mistakes na nagawa nila, matuto din naman tayo. Dahil kung halimbawa, nakita mo yung pagkakamali, pwede mong magawa kung ano yung tama. At makita mo na dapat pala akong baguhin. Siguro, itong Alam ko, nung nasa kolehiyo ko, palagi akong inaaway ng nanay ko. Nakakagalitan ako. Sinasabi sa akin, pinag-aral kita tapos ganyan ang isip mo. Bakit ganon? Sinisisi mo kung sino-sino. Nag-aaral na ako. Alam ko kung ano na nangyayari. Nagbabasa ako ng kasaysayan. At syempre, meron na akong batayan eh. Ngayon, ang nangyayari, yung mga bata, yung mga manunood ng television show, nandyan yung trending, nandyan yung istasyon na may pinapanigan, may kinikilingan, nagiging biktima tuloy itong mga batang to. Ang kaalaman pa rin doon sa mga talagang pangyayari, kaya sinasabi natin, meron kasing publicized na mga lies. Ano? At merong mga, kung minsan kagaya halimbawa ng mga produkto. Diba? Hindi naman kung nakita mo in-advertise yung produkto at sinabi na ito ay maganda sa ipin, nakakapaputi ng ipin. Hindi mo na rin naalamin kung ano ba mga content niyan. Yan ba nakakapagpaputi nga ng ipin, baka nakakasira naman ng dila. O di ba para pumuti nga ipin mo, nangungu ka naman. So may mga ganun dapat na nagiging pagsusuri. Sabi kanina nga, nag-uusap kami ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, naku, pagka ganito nangyari, ganito, ganyan, ganito. Sabi ko nang sa kanya, alam mo, sa buhay, we really have to make decisions. At ang isang mahalaga, alam mo kung paano mong harapin ang consequences ng desisyon mo. Dahil hindi pwedeng hindi ka magdedesisyon eh. At pagka nagdesisyon ka, dapat harapin mo kung ano yung magiging konsekwensya noong iyong desisyon. At pag-aralan mo na din ano ang mga possibilities. At kung ito ay mangyari, yung mga posibilidad na iniisip mo dahil doon sa gagawin mong desisyon, ano naman ang pwede mong gawin? Halimbawa, ito ang naging epekto ng desisyon mo. So ano ang magiging solusyon mo pagdating nito? Ano ang pwede mong maging hakbang na kasunod kung sakaling ang naging epekto ng desisyon mo na yon ay isang bagay na maaaring hindi maganda para sa'yo. So paano ka magre-react? Ano ang ika-counter mo? All of these things. Kaya ngayong araw ho na ito, isang komprehensibong
pagtatanghalang aming ibibigay sa inyo, hindi lamang sa aspeto ng ano na ba nangyayari dito, ano na ba nangyayari doon, pero bibigay ho namin sa inyo ang lahat dahil makakasama natin RJ and Dondon ang ating mga correspondents, hindi lamang po sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kung hindi maging sa iba't ibang panig ng mundo. At para makapagbigay sa atin ng iba't ibang mga reactions, at alamin ho natin ano ba ang, kasi kagaya ngayon, meron tayong stock exchange. Ano ba nagiging epekto niyan? Halimbawa, yung mga trending. Yes. At Kahit yung mga lumilitaw. Yung mga business clubs ngayon. Yes. Yun ngayon ang umaangal eh. If ever na ito yung kandidatong mananalo, ano ang epekto sa ekonomiya? Even sa, kanina, nagbabasa ako, Diaryo, kuya, nakita ko yung London Business Club nila ron, sinasabi nila, pagka ito ang naging mananalo sa election dito sa Pilipinas, baka yung ekonomiya ng Pilipinas hindi gaganda. Isipin mo. Dahil merong reactions naman sa international community. Yes, of course. Yun ang mga topic ngayon. Ewan ko. Ay, kaya yun, minomonitor din natin ngayon yan. Kasi ngayon pa lang, doon pa lang sa mga lumilitaw, halimbawa, sino ba nangunguna sa survey, ano ba yung mga, ano ba itong mga ganito, meron na ding epekto yan sa ating stock exchange. So ngayon ho, pati hanggang mamaya sa pagsasara, kung ano magiging mga exit polls, etc., titignan din natin pati ang paggalaw ng ating pong merkado. Sa akin, in all my born years, ang tingin ko rito sa eleksyon na ito, pinaka mabigat ang magiging resulta. Yeah. At saka, pinaka mahirap magdesisyon. Mahirap magdesisyon. Yun nga yung sinasabi nila. Dati yung election, two-party system lang eh. Ngayon nangyayari, ang nangyari ngayon, 4 sila ngayon na naglalaban-laban. Huwag na natin baliwalain, huwag mo nang naman natin baliwalain yung isa. Pero sa mga scholars, mga estudyante, itong isang to ang nangunguna palagi sa survey. Pero yung 4 na yun yung naglalaban-laban ngayon, RJ. Kuya. Sa trending kasi, when I was in Bulacan, iba naman yung nandun sa grupo. In Pampanga, iba rin yung kanilang iboboto. When in Batangas, nakausap kami ni Congressman Jerry nung isang araw, iba rin naman daw doon. I was calling my brother in Mindanao, sa Bukidnon. Sabi niya, ibang trending dito. Mabigat dito. Sabi niya, meron ng mga pera lumalabas. Isipin mo yung kuya, yung pera daw lumalabas. Nandun na yung mga pangalan, nandun na kung sino. Ang dami na, madaming mga issue nga ng mga pera-pera pa rin. Pero ang mabigat nga, yung sinasabi dati, di ba, parang, ang pagpipilian sana natin, isang dapat ay, laging gano'n di ba? Ang choice dapat ay, mabuti, masama. Masama, mabuti. Dapat, parang di ba, parang, eto, binibigay ko sa'yo, kung ano ang pipiliin mo. Pipili ka ba ng mabuti? Pipili ka ba ng masama? Ang mabigat ngayon, kung halimbawa ang nagiging perception na ay ang pipiliin ko yung masama ba o yung masamang masama? Parang gano'n. Meron ka pang nadidinig na lesser evil. Bakit kinakailangan magkaroon ng demonyo? Yun nga yung parang maganda bang pakinggan? Ano pipiliin ko? Hindi, dito na lang tayo sa ano gusto mo? Demonyo ito? Demonyita? Hindi, that's the reason why kumbaga parang may mga bagay na dapat inaalam tayo Kasi kung isang mukha lang yung alam mo, sa pagdedesisyon mo, halimbawa, ito lang yung nakikita mo. Ito, para ganito. Kasi basa ka ng basa ng dyaryo, wala ka naman din action. Alam mo, maraming nagko-komentaryo kung minsan na wala din dun sa realidad Yes. Kaya niya kinokomment kasi nadinig niya kay ganito. Kasi nabalitaan niya. Kasi nabasa niya sa dyaryo. Kasi nakita niya sa TV. Nakita niya sa... ang isa nga tinatanong palagi, yung ba napagpanooran mong TV, masasabi mo na nagpapakita ba ng totoo talagang pangyayari? O inilalatag ba talaga kung ano yung totoo? Yung nabasa mo bang dyaryo? Dyaryo ba na hindi bang bayaran? Walang pinapaboran. Di ba? So, all of these things, kasi kagaya nga yung di ba? Sa Get It Straight with Daniel Rason. Minsan, sabi nung di ba, pagkatapos ng interview, di ba kaibigan mo yung si ganito? Yung in-interview mo na ganon? Ba't dinikdik mo ng ganon? Ba't ganito? Ba't ganon? Sabi ko, hindi ko dinidikdik. Dapat nga, kung halimbawa, tinuturing kitang kaibigan, ilabas mo kung ano yung totoo. Makita ng tatanungin ko sa'yo kung ano yung totoo. At kung halimbawa naman, mali ka,
kahit ba kaibigan pa kita, kahit nga kamag-anak kita, kung mali ka naman, dapat sabihin natin yung mali. Baka sakaling matweet ka. Diba? At that is going to be for your own good, na maitama kung ano yung mali, maituwid kung ano yung baluktot. Kaya lang kung minsan, yung iba nga ay wala dun sa realidad na hindi mo na, iba kasi yung nabalitaan mo kesa sa nandun ka nakaupo sa aktual na nakikita ng dalawang mata mo. Oo nga, at kung minsan mayroong mga nadidinig ibig mo sabihin mali yung ganito, mali yung ganon. But there are also realities na nakapaloob doon sa mga iba't ibang pangyayari na maaaring nabalitaan mo. Na sinampal nakita mo lang, sinasampal ni RJ si Dondon. Pag yun ang nakita mo sa social media, Napakasalbahe pala. ang salbahe pala naman ang salbahe naman pala ni RJ. Sinasampal si Dondon or things like that. Pero hindi mo inalam yung mga sirkumstansya. Yung pala, nananaginip pala si Dondon at tatalon na pala sa building para matauhan ay sinampal ni RJ. Alam mo yung mga tipo, di ba may mga kung minsan hindi mo nakikitang realidad. Oo, tama. Kaya sinasabi nga natin, mas maganda yung pagpe-present natin. Bahala ko kayong bahala kayong mag-assess. Kasi maraming kandidatong hindi alam ang sinasabi. Hindi alam, hindi nalalaman, hindi naiintindihan ang sinasabi. Or naiintindihan man nila at alam man nila, Niloloko tayo. nagliligaw sila talaga. Di ba? So, kaya sa ating pong pagtatanghal ngayong araw na ito, samahan ninyo kami at hanggang mamaya, hanggang bukas, ihatid po namin sa inyo ang mga mahalagang pangyayari na magaganap, at pati na po yung magiging ilang resulta ng atin pong halalan ngayong araw na ito. Advice namin sa inyo, wake up ng mas maaga, get ready ng mas maaga, pumila na ho kayo ng mas maaga para hindi po kayo maipit dun sa maraming mga boboto. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik, i-exercise po natin ang ating mga karapatan. At bumoto po tayo ng tama, huwag tayong magpadala sa kahit na kung ano pa man yung mga panglilin lang o kaya pang pepera, di ba? Tama ka ngayon, ano? Ano? Napakahirap gawin yung bumoto ka ng tama. Parang Akala mo napakadaling bumoto. oo. Di ba? Ang mabigat kasi, boboto ka, tama yun Ang problema kung iboboto mo, mali. Di ba parang... And this is going to be something na hindi ho natin dapat ipagwalang bahala. For the next 6 years, we will be under the regime of the politicians that we are going to choose. Ito ho ay 6 na taon na termino. Ang ibig sabihin, kung hindi rin lang mamamatay, kung hindi rin lang mai-impeach, o kung hindi rin lang magkakaroon ng iba pang mga pangyayari, ito ho ang mamumuno sa atin sa loob ng 6 na taon. 6 na taon, either na pagsisisihan natin ang gagawin natin ngayong araw na to, 6 na taon na maaaring mapailalim tayo sa kaapihan kung sakasakali, 6 na taon na maaaring malugmok tayo sa iba't ibang mga hindi magandang pangyayari na magiging resulta ng ating desisyon. Whatever it is, desisyon ho natin ito. Kaya haharapin pa rin natin kung ano ang magiging resulta ng ating desisyon. And that is the reason why we urge you to vote wisely. Magbabalik po ang Poll Watch 2016, the UNTV Special Election Coverage.